Kwentuhan tayo guys. Isang taon na ako dito sa Korea. Tapos ang dami ng mga nagbago. Noon nang dating ko dito, nangangapa pa talaga ako sa mga sa conversation ng mga kasama kong Koreano. Grabe, ang hirap talaga ng salita nila dito. Isa yun sa naging motivation ko yung mga nila na dati hindi ko makakalimutan talaga yung kasama ko sa trabaho na sinabihan ako na mula sa RAM. Ang ibig sabihin nun, walang alam na tao. Kahit nga yung mga simpleng bagay lang na inuutos, hindi ko alam kasi self-study lang ako dyan sa Pinas. Hindi ako dumaan ng KLC. Walang nag-guide sa akin na school. Pero maswerte pa rin tayo kasi sa 3 beses kong nag-exam, ayun, sa pangatlo, naawa na rin yung Diyos. Binigay na rin sa akin. Nakapasa sa exam. Pinagdaanan ko lahat ng hirap guys bago ako nakapunta dito. Grabe. Parang alam nyo yung kasabihan na na parang dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Yun. Grabe mga pinagdaanan ko bago ako napunta dito. Kaya grabe yung mga hugot ko pagdating sa mga ganong bagay kasi minsan kasi parang parang nakaka-down sa sarili pag may nagsasabi sa iyo na parang minamaliit ka nila, parang sa tingin nila wala kang alam, sa tingin nila hindi ka anong tawag doon, hindi ka marunong or hindi ka magaling. Yun, nakaka-down sa sarili pag ginaganon ka, harap-harapan pa talaga. Kaya kasi kung tutuusin, grabe yung pinagdaanan ko dito. Yun yung isang dahilan na nasasaktan ako pag ginaganon nila ako kasi syempre piling-pili lang ang makapunta sa bansang to. Iilan lang talaga. Siguro yung iba nakapunta dito by accident lang. Nakapasa bigla sa exam. Yung sinasabi nila na tsamba imnida at hula imnida, naswertehan sila. Pero sa kaso ko kasi iba. Siguro pinapahirapan ako ni Lord kasi 3 beses ako nag-exam. Ang tagal ko nakapasa. Tapos dumating na ako sa point na parang gusto ko nang sumuko kahit pamilya ko, kahit mga kamag-anak ko, dinadaw na nila ako kasi ba't ko daw pipilitin kung hindi naman para sa akin. Yun yung masakit na part lang sa akin kasi hindi sila naniniwala sa kakayahan ko. Pero ngayon napunta na ako dito. First love ko talaga to ang Korea guys. Kaya pag ginaganon ako, pag may naririnig ako na mga ganun na salita tungkol sa akin, sobra ako nasasaktan kasi basta yun, hindi biro yung mga pinagdaanan ko bago ako nakarating dito. Tapos moving forward naman tayo, yung buhay ko dito sa Korea naman, okay lang. Masaya, medyo malungkot. Masaya dahil sa wakas andito na ako sa pangarap kong bansa para magtrabaho, mag-enjoy dito. Pero kahit anong saya mo talaga guys, pag malayo ka sa pamilya mo, bigla-bigla ka na lang nalulungkot. Ito yung isa sa pinakamahirap na
pinagdadaanan naming mga OFW ngayon. Lalong lalo na ako na baguhan pa lang dito at first time na mag-abroad. Hindi talaga mawawala kahit anong gawin kong libang, kahit magala-gala ako, kahit magbanding sa mga kasama sa trabaho, mag-inom. Hindi talaga mawawala pag nag-iisa ako sa mga times na parang ganito, mag-isa ako. Namimiss ko yung pamilya ko. Siyempre, first time ko silang maiwan. Tapos andito pa, ang layo-layo pa. Hindi talaga maiiwasan na mamimiss mo sila, lalo na't may mga anak ka na andun, naghihintay sa'yo, asawa na naghihintay sa'yo, nangungulila. Hindi ko lang pinapakita sa asawa ko at mga anak ko na na nangungulila ako sa kanila kasi ayaw kong isipin ng asawa ko na tapos ayaw ko ring ma-stress siya dahil lang sa ganito yung naging sitwasyon namin. Totoo talaga yun guys, na hindi pera ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo, kundi yung pamilya mo. Kasi ngayon ko lang napagtanto na malungkot pala. Kahit ganito, sasabihin natin na medyo nagbago na yung buhay ko, nagbago na yung buhay namin dahil dito na ako sa Korea. Pero andun pa rin yung andun pa rin yung tawag dito, nung parang kulang pa rin, parang may kulang. Sabi ko nga dati, makapunta lang ako ng Korea, parang wala na akong hihingin pa sa Diyos. Siguro makakamit ko na lahat-lahat ng mga pangarap ko pag makapunta lang ako sa Korea. Ngayon, andito na ako. Ang dami ko palang mga realizations na ngayon. Ang daming mga realizations na na-realize ko na hindi pala maganda kung mag-isa ka. Kasi para kasi sa akin guys, no man is an island. Para sa akin, kailangan ko talaga ng katuwang sa buhay. Kasi nasanay kasi ako dyan sa Pinas na sa umaga, ginigising ako ng asawa ko, tapos basta ginagawa niya lahat para para pagsilbihan ako, para papasok ako sa trabaho. Tapos pag uwi naman, ganun pa rin yung nangyayari. Tapos basta nakakamiss lahat ng mga routine namin doon sa Pinas, ng asawa ko, mga anak ko. Ewan, basta hindi naman sa sa sobrang lungkot ko talaga dito, kasi syempre kailangan to talagang paglabanan yung ganong factor or ganong feelings na na yung lungkot. Labanan mo talaga yung lungkot dito, kasi pag mahina ka, ma-homesick ka lang, o di kaya masisiraan ka sa ulo. Kaya dapat balance lang. May mga panahon naman na malungkot ka, pero wag naman masyado na damdamin mo lagi yung araw-araw mo na lang iniisip yung lungkot. Dapat maging masaya ka rin minsan. Yun yung lagi kong sinasabi sa asawa ko na kasi ang nangyari kasi, siya yung medyo nangungulila ngayon. Ako tama lang, marunong naman ako mag-manage ng mga feelings, kaso yung asawa ko parang siya yung medyo naapektuhan ngayon, kasi namimiss niya daw ako. Mahirap daw matulog sa gabi pag wala ako. Mahirap daw pag walang katuwang. Mahirap pag
Wala ako doon kasi may mga anak kami. Nahihirapan siya ngayon. Kaya lagi kong sinasabi sa kanya na isipin mo na lang yung mga dahilan, yung mga rason kung ba't pumunta ako dito, kung ba't nagdesisyon ako na lumayo muna sa inyo, kung ba't ginawa ko to. Isipin mo na lang na ang mga pangarap natin para sa mga anak natin, yun yung lagi kong sinasabi sa kanya para at least man lang ma-motivate siya. Sa ngayon medyo na ano na siya, sa ngayon medyo nakaka-move on na siya kahit papaano, kasi lagi naman kaming nagtatawagan, lagi kaming nag-uusap. Yung mga anak ko kinakausap ko para hindi malayo yung loob nila sa akin. Ang hirap talaga guys pag ganito yung sitwasyon nyo, tapos bigla-bigla. Kasi ang mood naman talaga ng isang tao, hindi yun medyo pabago-bago. Maya-maya bigla ka na lang malulungkot pag may makikita kang mga video sa sa Facebook tungkol sa pamilya, bigla mo na lang sila naaalala, malulungkot ka na naman. Pero basta andito ka lang sa abroad guys, kailangan mo talaga matatag, malakas ka, buo ang iyong loob, madiskarte, kasi lahat ng yan haharapin mo pag mag-isa ka dito. Kahit sabihin natin may mga kasamahan ka sa trabaho na mga kalahi mo, na mga Pinoy, iba pa rin yung kasi hindi kayo magkakilala dito lang kayo nagkakilala, malalaki na kayo nagkakilala, tas iba-iba pa yung mga ugali nyo. May mga panahon na hindi kayo magkasundo kasi iba-iba yung mga outlooks nyo sa buhay. So ganun talaga, kailangan mo talaga maging matibay pag mag-abroad ka, para yung status ko naman dito guys is okay lang naman, kaya ko naman. Kahit medyo sabihin nating minsan nalulungkot, pero gaya nga na sinabi ko kanina, kaya naman, namamanage ko naman yung lungkot, kasi yun talaga ang dapat gawin. Ano nga pala dito guys, malapit na yung autumn. Itong mga na to, itong mga puno na to, mag-iiba na to ng kulay, yung dahon nila magiging orange, dilaw, pula. Maganda pag autumn, maganda sa tanawin pag ang tanawin pag autumn. Kaya tapos medyo malamig na. Oo, medyo malamig na. So yun na lang muna guys. Anyong.